Si Attorney Rachel Wendy Jaramillo naman ay gustong suklian at maging bahagi ng advokasya ng Public Attorney's Office dahil hindi niya malilimutan na isa ang kanyang ama sa mga natulungan ng PAO. I joined PAO kasi my father was actually assisted by a public attorney before. And as a return, gusto ko maging part ng PAO. And nakikita ko kasi yung work ni Chief Acosta and I'm really amazed sa mga efforts niya. So I want to be part of the agency because of that advocacy po. So thank you po, Chief. Tapos na-amaze ako kasi yung lawyer na nag-assist sa amin, very empathetic siya, very patient siya sa father ko, sa amin actually. So because of that public attorney, nag-pursue ako ng law and with the goal na mag-join talaga sa PAO. So it's actually a dream come true na mapasali sa PAO ngayon. Pamilya ng public servant naman ang humubog sa pagpupursigi ni Attorney R.R. Banaco mula Nueva Ecija upang pumasok sa PAO. Ang kanyang kapatid ay isang staff ng PAO at may pagkakataon na nakausap niya si Chief Acosta. First na rin po siguro yung exposure po. Yung family po kasi namin public servants. Yung father ko po soldier po siya. Then yung aunt ko po sa court po siya, clerk of court. Retired na po siya. And yung sister ko po, staff po siya ngayon sa PAO Guimba Nueva Ecija. Gusto ko i-dedicate talaga yung legal career ko para sa pagtulong po sa mga indigent kasi meron din po time na nag-i-inquest po yung ate ko. Tapos sinasamahan ko po siya sa office kasi nga po hanggang gabi po yun. Then meron pong mga na-inquest po as in gabi po. Nakikita ko po kung paano niya tulungan yung mga client. So, naging dream ko na rin po na pagtulong ng ganun. Batid nilang lahat ang workload ng kanilang susuungin bilang PAO lawyer. Subalit dahil inspirasyon nila ang ating hepe, ay handa silang makikipasan sa bigat ng responsibilidad ng ating tanggapan. Si Chief po ay talagang nakikita kong napakasipag at may vision po para, hindi lang po para sa opisina, pati na rin po sa kanyang mga kasamahan. Yun po ay pinangkakapitan namin dahil po malaking tulong po yun sa aming mga empleyado na kami po ay sinusuportahan ng aming boss. Thank you, Chief. Sa akin, sa part ko naman as since this is my first time, na-amaze ako kay Chief Acosta when I met a lot of PAO lawyers. They have nothing bad to say about her, puro good things. As in, naramdaman ko yung pagmamahal nila kay Chief Acosta. So that alone says a lot. Siguro, it says na maganda siyang boss at there is really care out there. So, kaya yun yung dahilan kaya I wanted to join the PAO more. Nalaman ko rin po na talagang yung workload. So before I truly accept itong posisyon po na ito, hinanda ko na po talaga yung sarili ko sa possible na workload as a public attorney. Yung magiging noble po na trabaho ng Public Attorney's Office, napapanood ko po kasi sa Facebook page ng PAO, yung PALA, Presida Acosta Legal Advice. Very dedicated po siya eh. Tapos yung heart niya talaga to help and work with the public attorney to serve the people, nandun po talaga yung puso niya. It's very inspiring din, sir, bilang bagong lawyer po. Ang pagiging public attorney ay isang napakabanal na tungkulin sapagkat ang kakalingain natin ay ang mahihirap. Ang mahihirap ang mga tagapagmana ng langit. At tuwan-tuwa ang mga anghel sa langit kapag tumutulong tayo sa mahihirap. At minsan yung mahirap na yan, paglipas ng panahon, sila ang tutulong sa inyo. Congratulations sa inyo, sa inyong mga magulang, asawa, kapatid, lolo, lola, apo, mga kababayan, mga kabarangay, kapitbahay, mapalad kayo sapagkat sa dami ng aplikante, libo-libo, kayo po ang napili ng searchcom ng PAO para maging public attorney. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Nagmamalasakit sa kapwa, Persida Acosta. Persida Acosta, abogado ng masa. Persida Acosta, lingkod ng bayan.
Persida may takot sa Diyos. Nagmamalasakit sa kapwa. Persida Acosta. Persida Acosta. Nagmamahal sa bayan. Persida Acosta. Para sa hashtag Pala News, ako si Gerald Ranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan, laban sa kahirapan.